So, i-discuss natin ngayon ang the power of now or enjoying the now or bakit mahalaga lang ang present or now. So, di ba marami sa inyo gusto mag-manifest? So, ito sa manifestation, ang now o present ay itinuturing na mahalaga dahil dito lang talaga nagkakaroon ng real action at awareness. Yes, yan lang ang totoo. Present lang talaga. Pati yung consciousness din is sa present lang talaga siya naka-attach eh. Pero mahalagang i-ground ito sa reality. Ang present moment ang tanging sandali na may control ka. Which is totoo naman talaga kasi pagka yung focus mo nasa sarili, matik niyan nasa now ka. Hindi ka rin nag-iisip ng mga future worries mo or expectations or past traumas mo. So, ganito ang logic sa likod nito. Walang power ang nakaraan at future sa aktual na pagkilos. Yes, totoo yan. Pwede nga naman magplano sa utak mo, pero yung kilos na ginagawa mo, sa ngayon pa rin talaga siya. Di ba nga sinasabing lagi yan sa mga spiritual community na yung past at present nag-i-exist lang talaga sa now. Kasi nga yung memorya, nakaraan mo na yan di ba? So, memory na lang yan. Yung past. Yung future, possibility pa lang. So, hindi pa nangyayari. Pero, posible mong mapredict din yung future kung ano yung ginagawa mo ngayon. Or yung dahil sa cause and effect. Kasi nga, pero may multiple possible probability pa rin kada action, di ba? Kuwari, ginawa mo tong bagay na to, may multiple possible outcomes na mangyayari. So, ang nakaraan tapos na hindi na mababago. Yes, yan mababago pero pwede mo siyang baguhin sa memory mo, di ba? Ang future hindi na nangyayari. Hindi pa nangyayari. Ang now lang ang pwedeng paggalaw ng isip at katawan para gumawa ng desisyon o action. So, yan nga yun. Present lang talaga mahalaga. Kasi pagka nasa present ka, wala ka ganong inaalala. Tsaka nakakonekta ka lang sa sarili mo. Point of view mo sarili lang. Actually, mas nag-e-enjoy ka nga eh. Yun yung connecting to self eh. Kasi pag point of view mo sa sarili lang talaga, matik niyan, nasa now ka na rin yan. Tapos, mabibigyan ka niya ng kapayapaan. Kasi nga, mostly naman ng mga suffering natin galing sa mga assumptions. Assumption sa past, assumption sa future. So, parang pinapahirapan mo yung sarili mo. Wala ka pang ginagawa. So, parang nagkakaroon ka ng mental prison, di ba? Dahil sa mga hindi pa nangyayari. Tsaka yung mga nakaraan na which is tapos na, di ba? Hindi na nag-i-exist. Ang manifestation ay nakasandal sa focus plus behavior. So, sa practical psychology, kung saan nakatutok ang isip mo ngayon, doon din umiikot ang desisyon mo, emotions mo, habits mo, actions mo. Pero mostly to sa paniniwala pa rin talaga to eh. Siyempre, magfo-focus ka sa isang bagay, pero kung yung subconscious mo, marami ka mga limiting beliefs. Kaya nga mas talagang pinofocus ko yung information sa paniniwala talaga eh. Kasi, magfo-focus ka sa isang bagay, sabay marami kang paniniwala na limiting beliefs. Wala na, di ba? Magkanda leche-leche na. Imbis na gagawin mo yung mga ginagawa mo, dami mo mga limiting beliefs na paniniwala. Dinahadlangan ka na bago ka pa mag-umpisa. Kaya kapag present focus ka, mas klaro ang gagawin mo para maabot ang goals mo. Kasi kilos eh. Gumagawa ka ng action eh. Hindi ka yung stagnant lang na walang ginagawa. Actually, action din naman talaga yung walang ginagawa, di ba? Yun nga lang, hindi siya productive. Kasi nga, nag-aantay ka na lang na tangayin kung sino yung gumalaw sa'yo, di ba? Galawin ka ng mga anong tawag, kapalaran. Kuwari,
humilata ka lang dyan. Tapos pag nagutom ka, doon ka na lang kikilos, di ba? So kapalaran na lang talagang tatangay sa'yo. Kung may humilata ka dyan, kung may kumausap ka, doon ka lang makakapag-usap. Na wala naman masama doon kasi subjective reality. Pero yun nga, di ba? Yun yung mga mangyayari, di ba? Mas bababa ang anxiety kapag nasa present. Kapag sobrang nasa future, worst case scenario, fantasies. Expectations saka worries. Which correlate to fantasies. Tumataas ang stress. Yan. Anxiety. Fear of rejection. Fear of taking a risk. Kasi masyado kang nag-overthink yung mga possibility na mangyayari. Now, bawat kasi action may pros and cons eh. So, walang sense din mag-overthink kung tutuusin eh. Kailangan mag-stick ka na lang sa decision eh. Kasi nga, kuwari, pumabor sa'yo, parte ng action yan. Hindi pumabor sa'yo, parte rin ng action mo yan. Now, pag nag-take ka ng action, well, at least nag-try ka, di ba? Yun lang naman mahalaga. Pero may pros and cons pa rin talaga kada action. Kaya hindi ka makakatakas sa sa cause and effect. Kasi kada yan, perspective lang talaga. Kaya nga dito, malupit talaga tong subjective reality. Kasi kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung magiging realidad mo, di ba? So, technically, walang illogical na decision dahil nga sa paradox, di ba? Nasample ko na yan eh. Kuwari, yung mga nasa relasyon na toxic, kaya sila nag-stay doon kasi ayaw nila mapag-isa. So, kapag humiwalay sila doon sa toxic relationship, mas magiging destructive pa sila. Pwedeng mag-inom, magpawalwal, or makagawa ng mga destructive para sa sarili, magwala, 'di ba? Or tumalon. 'Di ba? Ganun yung mangyayari. So, wala talagang illogical decision. Lahat talaga ay perfect. Depende talaga yan sa perspective ng tao. Subjective reality nga, 'di ba? Pero yun nga sinasabi ko, at least mag-take ka ng action kasi bawat action talaga may pros and cons. Walang nagli-lead, wala talagang perfect na ito talaga yung tama, ito yung pinakatama, ito talaga yung pinakatama ang gawin mo. Wala talagang ganun. Kasi nga subjective reality. Kahit nga yung mayaman ganito perspective niyan. Yung mayaman, 'di ba? Syempre nagtatrabaho rin yan. Naubos oras nila, kakagrind din para sa lumaki pera nila. So, may nakukonsume din na energy, time, focus, tsaka attention. So, nauubos din oras nila. Pero kapalit pera. O yung tamad naman, wala rin masama sa tamad kasi hindi sila pagod. Hindi sila, yun nga lang, may kapalit, gutom. So, diba? So, nagbabayad ka pa rin talaga kahit papaano. Kahit anong side talaga Di ka mananalo Manifestation. Kapag nasa present ka, mas objective ka sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon. Objective. Siyempre, mas focus ka, di ba? Siyempre, doon ka lang naman magkakaroon ng focus Tingin mo ba may presence of mind ka kung future yung iniisip mo or past mo? Baka hindi ka makakilos dyan, tsaka puro error lang mangyari sa'yo, di ba? Parang yung mga nag-a-approach, di ba? Ayoko siya i-approach kasi baka i-reject ako. Malamang kasama yun sa action. Pag nag-approach ka, pwedeng magustuhan ka or pwedeng i-reject ka, di ba? Kasama yun, mag-apply ka sa trabaho, pwede kang matanggap or ma-reject. I-pursue mo yung goals mo sa pagbi-business. Pwede kang maging successful, pwede kang mag-fail. So, perspective lang talaga. Actually, pag nalaman mo na to, promise hindi na kayo magkukumpara sa ibang tao. May enjoy mo talaga yung now. Kaya ko sinishare yung mga ganitong perspective kasi nga, para ma-enjoy nyo talaga yung now. Sinabi na nga to ni Osho sabi ni Osho, ang mahalaga lang talaga is gawin mo lang talaga yung gusto mo. Actually, connected pa rin yan sa present tsaka now Siyempre, pag ginagawa mo yung gusto mo, ine-enjoy mo, nasa flow state ka, ibig sabihin, in harmony ka, di ba?
in equanimity, balance, in alignment. So, kahit anong term pa sabihin mo dyan, yun lang talaga mahalaga. Kasi nga, bukod sa survival, kapayapaan lang ang mahalaga. 'Di ba? Gawin mo yung gusto mong gawin. Kasi nga, kapayapaan lang ang mahalaga. Manifestation works best as direction, not magic. Hindi ito automatic na isipin mo lang mangyayari. Mas accurate na sabihin ang iniisip at pinapaniwalaan mo. Kita mo na. Actually, mas mabigat talaga yung pinapaniwalaan. Kasi, yung belief mo subconscious yan Bigla yung magsushoot sa utak mo So, maapektuhan talaga yung iniisip mo niyan. Mo ngayon, pinapaniwalaan mo ngayon ay nakaka-apekto sa kilos mo. At ang kilos mo ang bumubuo ng resulta sa future. Kasi yung programming na belief, sa subconscious talaga yan, tatagos yan Kahit sabihin mo na, confident ako, isipin mo na, confident ako. Pero yung subconscious mo, ramdam mo sa kalooban mo na, you're not that guy, or you're not that girl, di ba? So parang, nililimitahan na agad, as in yung katawan mo kikilos. Di ba sa, psychology, mas papaniwalaan mo yung kilos, di ba? Kasi vibe yun Kaya yan yung energy, yung subconscious na nilalabas ng mga micro facial expression mo, yung micro behavior mo, lumalabas yan. Yan yung tinatawag nilang vibe. Actually, kahit nga mararamdaman ng tao yan Ganyan tayo ka similar sa mga high up, 'di ba? Nararamdaman natin yung mga vibe. Tapos, 'di ba, lagi pa tayo nag-iisip na danger, ganyan. Naghahanap tayo ng threat. 'Di ba, yun yung lagi nating inaano. Yun yung sa mga primitibong time. Now ngayon, ang katumbas niyan, 'di ba, nasa lipunan na kasi tayo. So pag nasa lipunan ka is safe naman na kasi may mga pulis na, may mga batas na sa lipunan. So, medyo safe na siya. Hindi kagaya dun kung nasa nature ka, yung mga panahon ng barbaro. Threat talaga, di ba? Ubusan talaga ng lahi. So, ngayon, nasa lipunan na tayo. Ang pag-scan natin ng threat is subconscious, yung limiting beliefs. So, parang, ayoko mag-take ng risk kasi nga, ganito mangyayari. So, naghahanap ka ng threat. So, ang nangyayari, nagse-self-sabotage ka. Kasi nga safety na, 'di ba? Wala nang mga wild animals diyan na aatakihin ka Kasi may mga pulis na, CCTV, may mga batas pa. So biruin mo, self-sabotage ka. Ang iniisip at pinapaniwalaan mo ngayon ay nakakapekto sa kilos mo. At ang kilos mo ay bumubuo ng resulta sa future. Yan yung sinasabi ko na kung ano yung tingin mo makakabuti sa'yo ngayon, may compounding effect yan, di ba? Makakabuti din sa'yo sa future. Actually, ito actually yung makakabuti, parang illusion din siya sa future Kasi biruin mo, kung tatanda ka di ba? Di ba pag tumanda ka, tingin mo ba positive yun? Ewan ko, masyado lang ako analytical mag-isip. Parang inuunahan ko na which is, totoo rin naman, di ba? Example, kung gusto mo ng trabaho, present focus, mag-update ng CV ngayon, mag-apply ngayon, mag-improve ng skills ngayon. Ito yung sinasabi natin, walang luck. Yung readiness mo talaga, preparation meets the opportunity, yun yung luck. Hindi lang iniisip ko na may trabaho ako someday. So, yun nga, 'di ba? Pag the more na nasa present ka, yung focus mo ay sarili lang talaga. Tsaka mas na-enjoy mo yung mga ginagawa mo. Alam ko, naranasan nyo na to Actually, marami sa inyong ganito Pati paghuhugas ng plato or pagwawalis ng nagmamadali kayo, naiinis kayo, tamad na tamad kayo.
Now, pag nagising kayo sa realidad, magiging may enjoy mo siya. As in parang mahirap explain eh. Kasi label lang yan eh. Yung pag nakakatamad, label yan sa utak mo eh. Kikilos ka lang din naman, di ba? So dati nararanasan ko rin yan eh. Nakakatamad nga rin talaga, di ba? Sarap na lang humilata. Pero pag nagising ka na sa realidad, parang isipin mo, nasa stillness ka na kasi parang you see things as the way they are. So kung wari, kumilos ka dyan, walang attached na feelings or emotion. Alam ko sa mga normal, sa mga majority ng tao, pag kumikilos sila is parang dinadrag nila yung sarili nila. Actually, wala nga ring trabaho na kinaiinisan mo eh. Kasi, biruin mo, trabaho lang siya eh. Show business pa yan. Mapapagod katawan mo. Pero, trabaho lang siya. Ang nagpapasuffer talaga kasi yung, alam mo yung utak, tsaka yung emotion. Yung yung label na nilagay mo sa utak mo. Which is attached sa future expectation worries mo. Tsaka yung label na pinasa sa'yo ng lipunan. Diba? Kaya nga lagi ko sinishare sa inyo, diba, yung mga katutubo ba? May concept ba sila ng poor tsaka rich? Wala. As in, ginagawa lang nila yung gusto nila. Now, mas masaya sila. Sila ngayon ang malaya, diba? Nasa God state sila. Yun yung sinasabi natin pagka yung pure yung utak mo, yung parang, yung sa mga katutubo, di ba ganun? Although, makakagawa sila ng kasamaan kasi nga, pwede ka sibatin, di ba? Pero, pwede ka sibatin. Pero, yun nga, di ba? Wala silang pagdurusa sa utak. Pain, meron, mararamdaman mo yung pain. Pero, yung attached na label sa pain, na ako to, nagsasuffer ako, wala na yan, di ba? Panoorin niyo yung una kong episode na podcast na kaya ako talagang inuna yun kasi nga ma-attach ka nga sa sa present nun pag pinakinggan mo. Kasi ang topic ko dun is no self. Na hindi ikaw yung pangalan mo, hindi ikaw yung pain ng katawan mo, hindi rin ikaw yung katawan mo. Kasi nga, yung katawan mo, may-ari niya nature, di ba? Tsaka nature ka rin talaga. Yung katawan mo nagbabago. Kasi ang niyan, identity is ownership. So, may-ari sa'yo is yung hindi nakikita, yung nagkokontrol ng avatar mo. Which is tinatawag kong self or God. Diba? Hindi ikaw yung status mo. Hindi ikaw yung ari-arian mo. Diba? Actually, pwede nga magkabaliktad eh. Pwede yung mga kotse kumontrol sa'yo. Diba? Kung na-attach ka, yung point of view mo napunta sa kotse. Dinidesire mo masyado. Pwede magkabaliktad pa, di ba? Hindi rin ikaw yung iniisip mo, hindi ikaw yung feelings mo. So, sino ka? Yun yung topic ko nun, no self, no self. Yun yung sinasabi alam ko sa mga Kristiyano or mga Catholic, sinasabi nila maging selfless kayo. Pero, ang sabi nila, ang pagkaintindi ng mga pare, magbigay daw ng mga pera, ganyan. Hindi yun yung selfless na sinasabi. Yung selfless na sinasabi, kumonekta ka sa sarili mo. Dahil nga, ikaw si God, diba? Si zero. Huwag niyong kakalimutan yung self nyo dahil kayo din siya, si zero. Si Alpha and Omega. Kaya nga sa Bible, diba sinabi yan Maraming propeta nagsabi, I am. Kahit nga si Jesus, I am the Father, I am the Son. Tapos yung I am no other God besides me. Sino nagsabi nun? Basta ang daming propeta na nagsabi ng I am. Kasi nga yung I am na tinutukoy niya, yung nasa loob at labas niya, ibig sabihin yung kumukontrol ng katawan niya. Which is siya rin naman talaga kasi nga gusto niya experience yung buhay di ba? So yun lang naman yan. Kumonekta ka sa sarili mo para mas maging at present ka. Tsaka point of view mo, sarili mo lang talaga. Which is nasa God mode ka, 0 point. Or tinatawag kong kapayapaan. Kaya nga may book si si Eckhart Tolle. Alam ko kung British ba siya.
Basta yung mystic dun sa sa western country. Yung sumulat ng libro ng Power of Now. Kasi nga, yun lang talaga mahalaga eh. Yung now lang talaga. Kasi nga yung future, hindi pa nag-e-exist. Kahit nga ngayon, yung future mo, ginagawa mo na siya ngayon, di ba? Yung past naman, tapos na, di ba? Nakaraan na, memorya na lang. So, hindi na talaga mahalaga yun. Wala ka na rin control dun, di ba? Ang control mo lang, ngayon lang talaga. Ang kagandahan pa niyan, pagka nag-focus ka sa sarili, minahal mo sarili mo, may enjoy mo lahat ng ginagawa mo. Kaya nga may shinare ako na clip dyan, happiness is a choice eh. Biruin mo. Marami rin mga ganito, yung parang mag-isa na lang parate. Kasi nga na-realize nila na, well, brainwashing lang pala yung gusto mo na maraming kasama, di ba? Or gusto mo na maraming material things. Na wala masama dyan kung gusto mo experience, pero yung expectations na sasaya ka sa mga ganyan is hindi pala siya totoo, di ba? Pero mahalaga yung pera. Kaya nga meron ako dati sinishare eh. Self-improvement lang talaga sa sarili para sa ikakabuti at pumera. Yun lang mahalaga talaga eh. Kaya mapapansin mo yung iba, puro money na lang talaga ginagawa kasi nga, yun lang mahalaga eh, survival eh. Pero, ang malupit talaga nun, hindi nila alam na survival mahalaga. Ewan ko, tingin ko alam naman nila yan eh. Pero yun nga, di ba? At kahit saang anggulo mo tingnan, nag-uubos ka lang din talaga ng oras eh. Kaya nga, dahil nga importante lang talaga yun now, wala rin kasiguraduhan kung kailan matatapos buhay mo. Gawin mo na lang talaga yung gusto mong gawin, di ba? Kasi, yun lang din talaga yung mahalaga eh, bukod sa pagsusurvive. No, pag narinig to ng mga majority ng tao, pagsusurvive, isipin na nila nasa survival mode ka. Yung sa mga manifestation, naririnig ko yan eh, nasa survival ka, nasa survival. Well, katawan mo yung gusto mag-survive. 'Di ba? Yung consciousness mo, pwede na pag naka-focus ka sa sarili, kumonekta ka kay God. Yung wala ka naman na, yung consciousness mo wala sa survival. Dahil kahit naman mawala yung katawan mo, yung consciousness mo na na puro, na si zero, si alpha and omega, mag-i-exist pa rin. So wala siyang pakirin sa'yo sa totoo lang. Sa katawan mo, di ba? Kasi biological function talaga yan, mag-survive eh. Kahit anong angulo mo tingnan eh. Lahat ng ginagawa natin, dun lang talaga, iikot eh. Biruin mo from present tsaka now na topic, naging survival. Actually, konektado rin talaga siya sa present kasi yun lang talaga ginagawa mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, hindi ka na mag-i-exist now, di ba? So, kaya tama nga yung conclusion ko dati na, well, kahit mag-entertain ka dyan, or sa survival lang din talaga iikot lahat. Tama na nga. Baka masyado na kayong mapaisip. Pero mapapalaya kayo nito na yung information na ganyan. Kasi konektado rin yan sa present eh. Kung wala ka ba ngayon, may mag-i-exist pa yung yung realidad mo. Hindi, di ba? So kahit anong information ibato ko dito, konektado pa rin talaga yan sa present. Kasi ikaw nga si God eh, di ba? Nag-i-exist lang tayo sa now. So paano? Yun lang. Peace.